Thank you, Lord Jesus. Sabihin nga natin, salamat Panginoong Jesus. Amen. No? We have so many reasons to thank the Lord kahit hindi natin birthday. Amen? Every day po, ang dami po nating dapat ipagpapasalamat sa Panginoon. And today, this is a wonderful day na para po parangalan ng Panginoong Jesus sa mga buhay po natin, hindi lang po sa mga awitin, kundi po sa pakikinig ng kanyang mga salita. And I request everyone to rise. Let us give honor to the Word of God. Acts chapter 20, verse 24 in the New King James Version. Babasahin din po natin siya sa ang pulong sa Diyos, Biblia. I will read it in English, then babasahin niyo po sa APSD. Acts 20:24 in the New King James Version says, "But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God." Basahon po natin sa APSD po, sabay-sabay. Dalayawon ang pulong sa Diyos. Magampo ta. Hallelujah. Amay nga langit nun sa ngalan ni Ginoong Jesus. Lord, we honor you. We subject to your power, to your authority, through your word today. Right here, right now in this place, O God. We acknowledge that you are the God who made your throne in the heavens and you rule over everything. Lord, take full control, take full authority sa bawat puso at isip ng inyong mga anak na nandito sa lugar na ito. And allow your word, O God, to be planted deeper in our spirit. And it shall bear fruit of obedience, not only 60%, but 100% fruits in our lives. Holy Spirit, God, we acknowledge your leadership. Let you be our teacher today. This we pray in Jesus' mighty name. The people of God say, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mapupo tayo. Now, salamat po sa Panginoong Jesus dahil sa buhay po ni Pastor Anthony and Sister Ging. Now, sila po ay mga inspirations po namin. And 10 years ago, kaya po napaka-special po ng Kabak, UCC Kabak, dahil dito po kami na-ordain. We were ordained 2015 dito po sa The Ruins. Joke lang. Na-ordain po kami dito, no? Diyan, basta. But we know that it's not about the building, right? Amen. Hindi po ito tungkol sa building. Tungkol po ito sa puso natin. Amen. Amen. So 2015, we were inspired, no? Na talagang pinagalitan na po kami ni Bishop dahil sabi niya, bakit hanggat ngayon, bakit ano pang hinihintay nyo? Bakit hindi kayo nagpapa-ordain? Kasi during that time, 2015, hindi pa po ako sure kung pastor talaga ang aking calling. Honestly speaking. No? Marami pong mga taon sa buhay ko personally na para kami naghihilahan ni Lord Jesus. Dahil hindi po basta-basta ang pagiging pastor. Kung ang kalabaw nga, nung sinabihan siya, "Baw, gusto mo magpastor?" Ano nangyari sa karabaw? Umiyak siya at tumakbo. Hindi ko po bina-validate, hindi ko ina-invalidate yung mga gustong magpastor. Pero po, ako po naintindihan ko ang accountability ng pagiging pastor. Dahil halimbawa, kung binigyan ka ng ganitong miyembro, siguro mga 100,000 tayo dito. 100,000 din ka-souls ang
accountable si Pastor Anthony and Sister Gingging as shepherds. And that speaks of accountability at naiintindihan po nila yan. No? At yan po, hanggat 2019, no, ako po ay graduate, ako po ay nag-training ng 2 years formal schooling sa Bible School in Antipolo. After nung graduation po namin, nung pinagpe-pray na po kami, doon lang talaga ako naging klaro na, yes, Lord. Kasi narinig ko talaga doon sa isa sa mga prayers ng isa sa mga teachers po namin na sabi, you are a pastor. Sabi ko, gibaton ko na lang abay pagkumot. But 2019, when I truly accepted that calling, grabe ang repent ko talaga kay Lord kasi alam ni Lord yung puso ko, Lord, why not missionary na lang ako? Lord, why not mag-work ako, then I will help. I will be a hand to the ministry. But kaya I understand, no, na matagal na proseso kasi there is a problem sa heart ko talaga na hindi ko po tinatanggap totally ang panawagan ng Lord sa akin. And this verse, no, ito po yung verse na nag-remind sa akin nung sinabi ko, parang mag-back out na nga ako, pastor eh. Sabi ko, ipapadala ko na lang regalo ko kay Duel, hindi na ako pupunta ng bantayan. Kasi sabi ko, makikinig kami kasi sila po, we respect them as our mentors din. Sila po ay mga taong ginamit ng Lord, Sister Gingging at Pastor Anthony, sa mga buhay. Hindi lang po sa akin. Una po, ginamit po sila sa family ko po, sa tatay ko, sa nanay ko, kasi sila po ay dating nag-serve sa Cadiz. Alam po natin. No? And napakabuti ng Lord. No? Dahil, at ito po, so, katatapos lang ng ating convention. At meron tayong theme, ang ating tema sa ating convention is ano nga? Mystical Union. And I want you, no, very short, gusto ko pong bigyan po ng, ano ba yung mystical union? Mystical union in the context of a personal relationship with the Lord, mystical union, I think meron po ako sa slides ko, in the context of a personal relationship with the Lord, mystical union refers to a deep, intimate, and transformative communion with God. Sa aton nga hinambalan, no? Ang definition dira, no? Ano nga? Basahon naton sabay-sabay. Amen? Pag sinabi pala nating mystical union, it is a deep, intimate, and transformative communion with God. Lalom, madalom, suod nga paghiusa sa Dios o nagabag-o sa kasing-kasing o kalag. Amen? Amo na ginahambal sa aton pastor na magtapik kita sa Ginoo. Ambot silingon, when we learn, no, kanami isang ating theme, very connected. No? When we learn from Jesus and obey His voice through His word, nagadalom, kag nagasuod, kag ang atong paghiusa kay Kristo Jesus, kag amo ini ang nagabag-o sa aton kasing-kasing, kag kalag. Amen? Nga ang importante, bakit napakahalaga po ng puso po natin? Because our heart, spiritually speaking, it is the core of our being. It is the seat of our emotions. Meaning, pag sinabing heart, ito yung pinakasentro. Kaya mahalaga, kung merong mang the best na lugar na gusto ni Lord Jesus na maghahari una, saan ngayon? Sa heart po natin. And we know that our heart, according to Prophet Jeremiah 17, verse 10, I think 9 and 10, the heart is deceptive. Napakamapanlinlang, mapanglinlang ang puso po natin kung ito po ay hindi natin na isurrender kay Lord Jesus. Bakit may mga lalaki na nagpupusong babae?
Kasi they are deceived. Ako po yan, no? Ako po, dati po ganyan ang buhay ko. Akala ko, no, special. Special ang mga homosexual. O, sabi nga, saan mapupunta ang mga homosexuals pag namatay sila? Sa rainbow daw. Kaya nga ang LGBTQ, ginamit nila ang rainbow na? Oo. Kaya pag tanungin natin ang mga anak natin today, what for you, what rainbow means? According to Facebook, when we say rainbow, it's gay. Imagine that. But if you ask the Bible, what is a rainbow? It is God's covenant. Amen? Amen. Kaya tayo ang may totoong Oh, that's why we need to redeem yung That is one of the deceptions. Isa lang po yan sa mga panlilinlang na nangyayari ngayon sa paligid natin. Okay, now we are not judgmental kasi hindi tayo judge, no? Pero ito yung reality. Ano nga tawag niya? Real talk, no? Real talk. Ito yung nangyayari ngayon sa atin. So, meaning, kung nagadalom ang aton relasyon dira kay Ginoong Hesus, nagasuod ang paghiusa naton kay Kristo Jesus, amo ini ang matudtuod nga pagabag-o sa aton tagipusoon kag aton kalag. Speaking of soul, di ba? Hamba sa Matthew, what good will it be for a man that he gains the whole world, yet he forfeit his soul? Ano lang naman ang pulos sa Ilonggo? Ano lang naman ang pulos nga maangkon sang tao ang bugos nga kalibutan kag madula sa iya ang iya kalag? Ano ang may ara sa kalag naton? Ano ang nagakompose sa kalag naton? Ara dira ang aton nga mind, ara dira ang aton nga will, ara dira ang aton nga emotions. Amo na ganing ako may impyerno ang tao, hindi sila pwede maghambal nga, wala na ko labot kundi ko maluwas kay nga, hindi na ako na makabatsyag. Wrong. Dahil kapag namatay ang soul ng isang tao na hindi nakakilala kay Jesus as Lord and personal Savior, andyan pa rin yung emotions niya. Kaya may mga testimonies, no, may mga revelations sa mga tao na pinahayagan po sila na dinala po sila sa impyerno at nandun may mga tao doon, no, na talagang every night. Okay lang sana kung 10 years yung contract, pero hindi, eternal. That's why we have two choices only. Eternal life in heaven or eternal life in hell. Walang purgatorio. Tama, mali? Uy, para hindi pa kumbinsido. Tama, no? Katulad na may dalawa tayong mata, dalawang butas ang ilong natin, dalawang lugar lang din ang pagpipilian po natin kapag kinuha na po tayo. That's why the condition of our life here on earth will determine our position in eternity. Amen po ba? Halimbawa po, ang isang puno, kapag natumba po siya dito, hindi po yung puno na yan ay tatayo muli para matumba dito sa kaliwa. So kung ano yung kondisyon ng buhay natin dito sa mundo, yan ang magdi-determine our position in eternity. Amen. That's why kinanglan tagit, no? We need to learn more from Jesus because there is an ocean in God. Napakalawak po ng matututunan po natin, and we thank the Lord na binigyan po tayo ng pastor, no, ng family kay Pastor Anthony na talagang hindi po siya. Si Pastor Anthony po hindi po sarado yung utak niya. No? Pasalamat tayo kasi may mga pastors na kaya nga sabi nila, little learning is a dangerous thing. Yung maliit na kaalaman ay napakadelikado. Bakit po? Kasi kung yun lang ang alam mo, panginmatsan mo yun kasi yun na lang ang alam mo. No? Ito na, hindi na. Di ba? Kaya may sinasabi tayo mga sarado kandado. Yung, hindi, dito na kami namulat, dito na kami mamamatay. Ito na yon.
Pero hindi yon, no? Dahil ang dating daan, nandun pa rin. Tayo nasa tamang daan. Amen? Tayo ang mga nasa tamang daan. Now, pupunta tayo. Doon, babalik tayo kay Pablo. No, bakit ganito? Sabi ni Pablo, none of these things move me. Wow. No? Kung sa ano pa, kung sa Cebuan, hiligay nun. No, hindi. Sa APSD. No, apan bisan unsa nga mahitabo kanako, dili ko ipagsapayan. Bisan unsa ang mahitabo kanako, dili ko ipagsapayan. None of these things move me. Dumating na ba tayo sa punto ng buhay natin? No? Na parang you are in the edge of giving up. Na parang isang pitik na lang, wala na. Ako po, many years, in 20 years of my life as a Christian, marami po. Nung pinadala na po kami sa Pasay, doon po nagsimula ang grabe na challenges. Nung ako po ay nag-resign as a public school teacher, gusto ko na lang mag-serve kay Lord. Yung serve lang, temple boy, ganyan, mas okay sa akin yon. Pero nung ako po binigyan ng pagiging first-hand ministry as a pastor, grabe talaga. Doon nag-start ang grabe na challenge. Dumating yung time na gumawa ulit ako ng resume para mag-apply ulit. No? Dahil, kaya nga ako nag-resign. Kaya nga ako nag-serve na lang kay Lord kasi dito ko, kasama ko na yung pamilya ko sa Cadiz. No? Ang matagal ko nang gusto na i-devote ko na lang yung life ko kasama yung pamilya ko sa Cadiz. Ngayon, ibabalik ako sa lugar na kung saan doon ako nag-worst. So, big question mark yun sa akin. Kaya sabi ko, ay wala. Sabi ko, ayan sila Brother Jimar, sila Brother Gigi, Brother Vince, no, sila Brother Jis. Nakakita si Pastor Anthony at Pastor Gingging. Iba po ang challenge ng ministry doon po sa Metro Manila. Bills, no? Una pa lang sa bills, kaya nga sabi ko, kaya nga nag-resign ako sa work kasi para wala akong intindihin every end of the month. Kilala niyo si Judith? Diba? May mga Judith. Oh my good. Yun, isa lang yun. So marami po, personally, emotionally, ang daming times sa buhay ko na parang maano ako, no? Parang ma-moved ako. Ano nga kung i-translate natin, none of these things move me. Ano sa Cebuano? Dili ini makapauyog kanako. Sir Giging? Dili ini makapaatras kanako. Dili ini makapauyog kanako. Kadamo sa mga butang karon nga pwede magpauyog o mag-shake, magpa-move sa mga Kristiyano. Hindi lang po sa atin. Okay, give me. No, ano po yung mga butang na there are things that move believers in our day. Una po dyan, hindi po tayo ligtas. Health and safety. Diba? Kaya nga tayo ngayon, nagda-diet na tayo, may mga naglo-low carb na, kasi nga, ang mga pagkain natin ngayon, parang hindi na talaga siya, no? Kapag hindi tayo nagdahan-dahan, no? Anong goal ni Lord? Anong goal ni Apostle Paul sa Acts 20:24? That I may finish my race with joy and complete the task. Pero, pag nagpagusto ta, ginpagustuhan tang aton nga ang aton lang nga gusto, we will die before our time. So, do not die before your time. Because the death of the saints are very precious in the sight of God. Amen po ba? Amen. So, health concerns and safety, parang wala nang ligtas na lugar. Ngayon, sa Metro Manila, balik ng drugs. Ngayon, grabe. Wag tayong pumunta doon. Okay? Health and safety. Another po, war and conflict. Merong mga balita ngayon, no, na kapag binomba ng China ang Taiwan, magti-trigger po ito ng Third World War.
At hindi ba tayo apektado? O Ukraine pa nga lang at saka Russia, apektado na tayo. At alam po natin lahat ng ito nakasulat na. At kung nanonood tayo, no, updated tayo sa mga news ngayon, grabe. Ito yung nagbibigay sa atin ng takot. Sino ang walang pangamba at takot dito? O sana all. Lahat tayo meron po niyan. No, lahat tayo meron yan every day. Pero sabi nga, no, sabi kay Joshua, do not fear. Isa sa mga command kay Joshua. Nung si Joshua ay binigay na sa kanyang leadership to lead the Israel to possess their inheritance. Ano ang tatlong beses na inulit-ulit sa kanya? Do not be afraid. Be strong and courageous. Joshua, be strong and courageous. Joshua, be strong and courageous. Bakit ganun? Kasi kung babasahin natin po ang book of Joshua, along the way, si Joshua, a mighty warrior, na-experience niya ang personal encounter with the Lord of hosts, Christophany, the Lord Jesus Christ, I think in chapter 6. Chapter 5, chapter 6. Pero nung si Joshua ay natalo, first time nila natalo si Joshua, kinwestiyon niya si Lord. We know the story. Because there is a thin line between faith and fear. There is a thin line. Ibig sabihin, napakanipis lang ng agwat ng pananampalataya at takot. Do you agree? Nandito tayo ngayon, nakikinig tayo ng yes, I have faith in you, Lord. Pero pag lumabas ka lang dyan mamaya, kunting news lang sa Facebook, balik ang fear. But, ang words na do not fear or do not be afraid, according to Bible scholars, 365 times po siya na inulit-ulit. 365 times. Ilang araw meron ng isang taon? Ilang araw meron ng isang taon? 365 days. Ibig sabihin, ang promise ni Lord, araw-araw, na huwag tayong matakot, enough for 365 days. Kailangan lang natin panghawakan, alam natin ang salita ng Diyos. Now, hindi lang po health and safety, war and conflict. Ngayon sa Pilipinas, ano nga tayo? We have a political turmoil. No? Pag sinabing turmoil, grabe ang kaguluhan sa politika. Buti na lang, tayo na mga Kristiyano, wala na sandig ang aton kabuhi sa politika. Amen? Dahil ang aton kabuhi, ang aton nga provider, we have a Jehovah Jireh. The Lord, eleksyon na naman. No? Ngayon, ang mga politician daw pag eleksyon, nangangako sila ng langit. Langit. Pagkatapos ng eleksyon, impyerno na. Okay. So sana wag mangyari po yan dito. Wag mangyari po yan sa bantayan. Now, conflict. Ano nga daw? Dalawang grupo na lang ngayon ang politika sa Pilipinas. Labanan ng kasamaan, labanan ng kadiliman. Sino ang may panig dito sa kadiliman? Parang wala tayong choice, no? Pero tayo na mga anak ng Diyos, meron tayong choice. Amen? Meron tayong choice. And that's only, no, war and conflict. Economic stability, wow, after pandemic, look at now the inflations. Yung pagtaas ng presyo. Kung meron kang 5 anak ngayon, napakahirap po yan. Kaya po napaka-blessed na magiging single sa panahon ngayon. Say amen mga single. Okay. Alam mo, iba talaga ang vibe dito sa Bantayan. Grabe. I'm so revived, no? I'm so full of joy. Dahil iba talaga ang kabak, no? Hindi Bantayan, kabak. Yeah. Iba talaga ang UCC kabak. Grabe. No? Kaya ito po yung namimiss po namin. And thank God, alam ni Lord siguro na kailangan mo nang pumunta doon ulit para ma-inspire ka. Na-inspire, yeah, I'm so inspired. Grabe.
no? Dahil nakita ko po the hands of God mula pa noon sa buhay ni Sir Gingging. Kung titingnan niyo po sila, grabe, no? Kung titingnan niyo po sila, grabe yung labor nila kay Lord. Hindi ko kaya yan. No? Naturally, hindi ko po kaya yan. Kaya nai-inspired po ako sa buhay po nila as ministers. Kaya po, you need to love them. We need to love them and we need to pray for them. Dahil tao pa din sila. We need to pray for them every day. Napahabain pa ng 100 years si Pastor Anthony. At saka Pastor King. Amen. Thank you, Lord. So, economic stability, ilan lang to? Inflations. Diba sa mga taga-Negros, natural calamities, ang kanlaon, sige lang ano. Grabe, natural calamities. Sa Metro Manila po, nung naglindol sa Thailand, ang sabi ng PHIVOLCS, malapit-lapit na ang Metro Manila. Alam nyo ba na isa sa mga inaabangan na earthquake sa Manila is the big one. Yung the big one na yan, dati pa yan, mayroon ng mga false prophets na nag-prophesy niyan. Pero ang sabi ng PHIVOLCS, nag-coincide na kapag ang West Valley Fault ay gumalaw, kasi konektado sa Taiwan, konektado sa Thailand, pag gumalaw po sila, may tendency na gagalaw tayo. At ang estimated na mamamatay, ang daming mamamatay within Pasig, Marikina, Taguig. Ito yung pag nakapunta tayo po sa Taguig, andyan yung BGC, andyan yung mga high-rise building. Buti na lang daw hindi sa Pasay. Thank God, no? Wala kasi sa fault line. Hindi ganun kalaki ang fault. Makati. Parang nasa ibang bansa ka lang pag nasa Makati ka. So, lahat yan. What if kung dumating yung the big one this year? Diba? Isa lang yan sa mga worries and concerns ng mga tao. So, pero tayo, ilang times nga inulit ang do not fear sa Bible? O, wala tayong rason na matakot every day. Kasi may promise si Lord sa atin. So, why si Paul? No? Bakit si Paul po, mga kapatid? Ganun na lamang ang courage ni Paul. Sabi ni Paul, none of these things move me. Hindi nga mga butang, dili makatayog, dili makauyog kanako, kung sa Bisaya pa. Now, ang context po nitong istorya, this is part of the farewell message ni Paul to the Ephesian church. So, mahal na mahal nila si Paul, pinapahalaga nila. This is an encouragement to the Ephesian church. When you know the story, after 20 years na si Paul po ay nakakilala, naka-encounter kay Lord Jesus in the road to Damascus, after 20 years, sumulat si Paul in the 2 Corinthians, yung mga bagay na kung bakit sabi niya, none of these things move me. Kasi yung instruction sa kanya na pag-alis niya dyan sa Ephesus, sa kanyang next na journey in Jerusalem to Rome, ang dami pang mga nakakatakot na mangyayari sa kanya. Pero sabi ni Paul, none of these things move me. Now, meron ako sa slides natin. Ayan, no? Inano ko na, pinaiksian ko na lang, no? Sinamarize ko na. 2 Corinthians chapter 11, 23 to 28, kung babasahin ninyo, sabi diyan, often in prison, makadaghan pa ako na priso. Sino diri sa aton ang napriso na tungod nag-share sa sang Bible? Wala pa. Pero hindi ko po ini-invalidate yung mga pinagdadaanan po natin. Yes, valid po yan. No, na tayo po, yung mga pinagdadaanan natin, alam naman natin na hindi natin yan pwedeng ikumpara sa pinagdadaanan ng iba. Valid po yan. But kung titingnan lagi natin, kaya ako po, every time na grabe yung discouragement sa akin, binabalikan ko to yung mga word ni Lord na nilagay sa puso ko. Na kapag nandyan ako sa edge, nako, Vic, wala pa nga yan. Bakit? Naano ka na? Napriso ka na. Oh, sabi dyan, no? Sabi dyan, 39 lashes, 5 times. 5 kahigayon, gibunalan ako sa akong mga isig kahudyo sa tag 39 kalapdos. 3 times beaten with rods. Hindi lang sa gihanot
Sa simple nga hanot lang, with rods po ito. Yung parang ano ng bakal sa balat niya. Pwedeng yung balat niya. Oh, grabe, di ba? Pero alam natin, yung mga pinagdadaanan natin, hindi din po basta-basta. Pero tingnan natin po si Paul. Grabe, grabe po. 3 times beaten with rods, sa tulo, kahigayon, ako gilatigo. Stone, makausag yung bato, gibato siya. Si Paul, gibato siya, kay nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo sa gospel, sa maayong balita. Base kita gibato, takay ka gahod sa aton. Wag naman sana. Okay. Hindi lang po yan. Sabi niya, always a shipwreck, no? Shipwrecked 3 times. Nalunod. As in nalunod na nasira yung sakayan, no? Katulo ako nakasinati nga nalunod ang akong gisakyan. Always in danger ang akong kinabuhi kanunay nahimutang sa kakuyaw o kalisdanan. Usahay dili ako makakaon. Okay naman yung minsan nagpa-fasting tayo, pero si Paul talaga, dili talaga siya makakaon. Kaya first fasting siguro ito, pastor. Yun ang nangyayari kay Paul, no? Usahay dili ako makakaon, og usahay wala gayud ako'y makaon, og bisan gani mainom. Nasinati ko usab ang katugnaw o kakulang sa biste. Wow, karon kita, grabe, may ano pa, no? Ang dami na kasing relief ngayon, no? Ang dami ng UK. Ukay. Kumbaga, si Paul, imagine that. Si Paul, grabe. Wala, halos dili sa makabiste. Kaya, this is an encouragement. Ito po mga kapatid yung encouragement po sa akin personally, na alam ko po ay magiging encouragement din po sa atin. So, ano po yung isa sa mga butang? 1 point lang po ito. Don't worry. 1 point lang po. Bakit po si Paul, ganun na lang po ang mga declarations po niya? Because Paul experienced the result of mystical union. Dahil si Paul nagdalom, nagsuod ang iya paghiusa kay Kristo, nga nagbag-o sang iya tagipusoon og panghuna-huna. And that is not a one-time event. It is a daily walk with the Lord. Our relationship with God is not only during Sunday, during prayer meetings, but it is a daily walk with the Lord. Amen. Amen. So that's why po, ito po yung mga personal applications po ni Paul na mai-encourage po tayo. So Philippians chapter 3 verse 10. All I want is to know Christ and experience the power of His resurrection, to share sufferings and become like Him in His death. Ang akong pangandoy karon, mao nga maila ko pagayod si Kristo, nga masinati ko ang gahom sang iya pagkabanhaw, ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos, hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Kaya sabi nga, it is not difficult to live a true Christian life. It seems so impossible. Ibig sabihin, napakahirap po magpaka-Kristiyano lalo pa sa ating panahon. Madali ba ang pagka-Kristiyano? Uy, sana all. Hindi po. Madali ba ang pagiging Kristiyano? Hindi madali. Sabi nga natin? Hindi talaga madali po. Every day. Alam nyo ba ang mga Kristiyano, kaya yung mga unbelievers nakatutok sa atin? Kasi para sa kanila, ang mga born-again Christians, bawal magkasala yan. Bawal magkasala yan. Di ba, kunting kibot lang. Akala ko ba born again yan? Tayo po, we are all work in progress. Amen. Wala pa tayo sa perfection, kaya nga nagsusumikap tayo. Nagsusumikap tayo every day na lumapit, na maging suod, no, magdalo mga aton nga relasyon, pagkighiusa kay Kristo Jesus. Kasi dira lang gid kag magbag-o ang atong panghuna-huna. Remember DTF,
Deny yourself, take up your cross, follow Jesus daily. Hindi po during prayer meeting lang. Hindi po during Sunday lang. TTF, deny yourself, take up your cross. May mga crosses po tayo. Kung minsan yung cross natin, family natin. Madali ba yon? Hindi yun madali. No? We can attest to that. Each one of us can testify. So, ang isa sa mga encouragement ni Paul sa atin sa Philippians chapter 3 verse 10, Paul found his one thing. Nakaplagan ni Apostol Pablo ang pinaka-importante nga butang sa iya. And that is to know Christ. To know Christ, to experience the power of His resurrection, and to be, the power of His resurrection, to share in His sufferings. Sabihin natin, sufferings. Sufferings. Wow! Kung meron daw po family name ang mga Christians, ang family name daw natin ay ano? Oh my God. Gusto niyo ba yon? Walang ayaw, walang may gusto nun. Ayaw natin ng sufferings, pero tayo, balanse po ang tinuturo ng mga pastors po natin. Hindi tayo katulad ng tinuturuan ng prosperity gospel. Ngayon, ang uso ngayon na kapag ikaw minister ka, ikaw pastor ka, na maliit yung church mo, wala kang building, parang sabi nila wala sa iyo ang pabor ni Lord. Kasi yun ngayon ang uso. No? The popularity, pag popular ka ngayon na pastor, popular ka, nag-preach ka sa Facebook, nag-preach ka sa YouTube, somebody says, no, that the favor of God is in you. So kamo na lang magbana-bana. Okay? Now, si pastor na lang mag-explain. Okay. Now, knowing Christ, we know that knowing Christ is an eternal thing. Amen. Hanggat buhay tayo, kaya nga na-remind tayo sa ating conference, learn from Jesus. Knowing Christ is an eternal thing. Ang pagkilala kay Jesus, hindi lang siya nga, okay na yan. No? Maraming mga Kristiyano na para sa kanila, being a Christian is just like an intellectual game. Noong nakailangan, marami kang verse from Genesis to Revelation. Ako yung memorize ko na abroad. Oh, ako po, isa sa mga discouragement na tanggap ko talaga to my face personally, nung sinabihan po ako na, ayusin mo, baka nagkukunwari ka lang. Sa Ilonggo pa, ang hambal sakon. Base hindi ka kaurot sang sinamo mo. Base nagapakuno-kuno ka lang. To my face, there is a mature Christian, mature daw, no? Na nagsabi niyan sa akin nung bago pa lang ako, Kristiyano. Ginhambalan ko nga, base ka pa kuno-kuno ka lang, hindi ka kaurot sa sinamo mo. Pero gitabunan ni Lord, wala gid ko nahiubos. Kaya I know. Kaya I thank God na noon po, ako po, Lord, nandito po ako to serve you, to honor you. Yung konsepto na yun, inalagaan ko talaga yun sa puso. Lord, I will choose to obey. I will choose to submit to my leaders. Kasi kung gagawin mo na ako leaders later on, kung leader na ako later on, may mga tao din na magsasubmit sa akin. What you plant, you reap. What you sow, you reap. No? Yun lang po. So, dito po si Paul, no? Knowing Christ is an eternal thing. So, effective prayer depends on knowing God. Amen po ba? Kung gaano nagiging epektibo po ang pananalangin po natin, ang prayer life po natin, nakadepende po yan kung gaano natin kakilala si Lord Jesus. Effective faith depends on knowing God. Kaya nga si Paul, he found this one thing, to know Christ and experience the power of His resurrection. Sufferings. No, hindi po madali. Kaya kung tinuturuan ka na lang na, Brad, maghatag ka kay bindisyonan ka sa Ginoo, that's correct. Pero kung amo na natanan, seed ka, kay dako imo hatag, ipaprosper ka sa Ginoo. Hindi na nabalanse nga teaching. Oh, that's prosperity gospel. Kaya nga, ang daming mga mayayaman na pastor sa Amerika. Kaya nga, ang daming gusto magpastor. Kasi easy money.
Kaya ngayon ang bansag sa mga pastors, mga ano daw tayo, mga beggars. Kasi para tayo nga naghihintay na lang tayo nabibigyan, pero hindi po yan totoo. Amen? Hindi po yan totoo. No, kung may mga ginagamit man ng mga instrumento ang Ginoo sa atong kabuhi, ako personally, ang isa sa maging tudlo sa ako ni Lord, kami ni Gigi sa Pasay, upod kay Sister Mandy, Sister RV, Sister Mel, gintudloan kami nga magdepende sa aton amay nga langit nun. For 20 years nga naging Kristiyano ako, never. Ang mga wala ko na-experiensyahan sa una sa nagatrabaho pa ko as a public school teacher, na-experiensyahan ko subong. Sa una doon, hindi ka makasakay aeroplano. Kay kulang ng sweldo mo. Ano na? London na. Dito, London. Alam na mga teachers yan. Di ba? Loan dito, London. Yeah, London. Yan po ang buhay ko dati, London. So, hindi mo alam kung paano pa itatawid yung sweldo mo for the next payday. Pero ngayon, grabe si Lord. Di ba? Grabe. Nakita ko personally ang kamot sa Ginoo. Kung himuon talang ang kabubuton sa Ginoo, kag ang gipahimo niya sa aton. That's why si Paul, he found this wanting to know Christ. Sabi niya, to finish my race with joy. Diba? Romans chapter 8 verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are worthy to be compared with the glory which will be revealed in us. Sa Cebuano pa, alang kanako ang mga pag-antos karon, dili ikatandi sa kaayo nga kahimtang nga maangko nato unya sa umaabot. Amen. This is not our final home. Man, ang home natin in heaven, in eternity with our Lord Jesus Christ. Amo na gani gina-train nga hindi tama. Yes, kung tagaan ta ni Lord gold, okay man. No? Kaya ang gold dito sa langit ginaano lang gani naton? Ginatapakan lang daw naton yan. Amen. No? So, Paul found his wanting. That's why, ang malalim sa Tagalog, no, deep, intimate, and transformative communion with God, malalim, taimtim, at masidhing pakikipagniig sa Diyos na nagbabago ng puso't kaluluwa. Ito yung naranasan ni Paul. Kaya sinabi niya sa 2 Corinthians 4:17, and this small and temporary trouble we suffer will bring us tremendous and eternal glory, much greater than the trouble. Sabi niya pa sa Cebuano, ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan, dili bugat og lumalabay lamang. Sabi natin, lumalabay lamang. Kung may pinagdadaanan po tayo ngayon, mga kapatid, pansamantala lang po yan. Sabihin natin sa sarili, lumalabay lang to. Agi lang ni. Kaya bakit nasabi to ni Paul? It's because this is the result of mystical union na na-experience ni Paul sa iya kabuhi. Nagtapik siya kay Lord Jesus. Padayon siya nga nagsuod. No, padayon siya nga nagadalom ang iyang pagkilala kay Ginoong Jesus. Sabi niya pa, this is one of my favorite scripture text ni Paul. 1 Corinthians chapter 9, 26 and 27. Mao ka na nga sa akong pag-alagad sa Ginoo, diretso gayod ang akong pagdagan, paingon sa dag-anan. Og kun buksing pa, wala ako nagasumbag sa hangin. Wala nagasumbag-sumbag sa hangin. So ano sabi niya? Busa, kun adunay dili maayo nga panganduyon ang akon lawas, ginapaningkamutan ko gayod, nga pugnan kini, kay basin kun human ko matudloi ang iban, ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Dios. Remember the warning of the Lord Jesus Christ. Ito yung palagi ako personally po sa akin. No? Ito palagi binabalik-balikan ko to. Kung minsan nangingibabaw na sa iyo yung sarili mong ambisyon, yes, of course, valid naman yung mga ambitions natin. Lahat tayo may mga ambisyon, lahat tayo may gustong marating, lahat tayo gustong, alam mo na, marami yun. Pero ang
ang pangandoy ba natin, no? Mas naglabaw pa, no? Naglabaw na ba siya sa pangandoy nga dapat si Kristo Jesus lamang? Sabi ni Jesus, no? Not all who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Matthew 7, 21, 22, and 23, and 24. Diba? Hindi tanang nga nagatawag sa akong Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit. Naghambal digto, i-contextualize ko lang, sambal nila. Lord, di ba Lord, nagano kami? Naghimo kami milagro, pinagi sa imong ngalan. Lord, nag-prophesy kami sa imong ngalan. Nag-ayo kami sa mga sakit, pinaagi sa imong ngalan. So, sino ang tinutukoy dito? Believers. No? Mga nakakilala na kay Lord Jesus. Pero anong sabat sa ilan ni Lord Jesus? Away from me, you evildoers. Palayo kamo sa akon, kamo nga nagahimo sang kalautan. So, these are people who are talented. These are people who are gifted, but at the end, they are rejected. Okay yun, yung talent natin, talented tayo. Pero, kailangan yung talent, katulad na nakalagay doon kanila, give your talent to the Lord Jesus Christ. Marami ng istorya yan. Marami ng mga renowned preachers around the globe na talagang grabe ang paggamit sa kanila. No? But later on, na-discover ang life nila. Mga sumulat yan ng mga best-selling books. Sumulat sila ng best-selling books. Pero, na-discover lately ang buhay nila na hindi pala ganun, they are living a double life. Alam niyo na yung double life, no? Pwede sa may tinatawag nating amphibious Christian. Ano yung amphibians? Ano nga yung amphibians? Animals that can survive both in land and in water. May mga ganun din daw na Kristohanon. Amphibious Christian. Pwede rin sa church, pwede rin sa kalibutan. That's the struggle of our generation. Because of the social media, sabi nga natin, ang dami ng kalaban ni Lord sa buhay po natin. Tama, mali. Sino ang walang cellphone dito kasi bibigyan ko? Oh, wow! Imagine that. Lahat tayo may cellphone. Kahit ang mga bata may cellphone, di ba? Grabe, pinadali na ni Lord ang mga buhay-buhay natin. Wala na tayong rason na hindi magbasa ng Biblia kasi may Bible app na. Imagine that. So, part yan ng accountability po natin. No? Bahagi po yan ng accountability ng bawat isa sa atin. Now, si Brian, isa sa mga testimonies po ni Billy Graham. Si Billy Graham, when he was 92 years old, na-invite po siya. No? Na-invite si Billy Graham na sa isang ceremony na bibigyan po siya ng award. Now, si Billy Graham po, nung nagsalita na po siya, sabi niya, you know Albert Einstein. Sino nga si Albert Einstein? He is a what? Ano nga siya, Brother Jimar? Scientist. A physicist. He is a physicist. Sino nakakilala kay Albert Einstein? Sa picture na lang, no? Nakita natin yan, tayo ng mga estudyante. Albert Einstein, sabi niya, si Albert Einstein daw, one time, nagbiyahe si Albert Einstein using the train. Nag-train po siya. Nung nasa train po siya, namukhaan siya ng konduktor. Sabi may hinahanap siya sa bag niya. No? Sabi ng konduktor, Sir Albert, oh, it's you. Sabi ng konduktor. Sabi niya, Sir, don't worry. No, I know you. Wag na, alam ko naman na hindi ka naman mandaraya. Alam ko bumili ka ng ticket. Siguro hindi mo lang mahanap. So siya, hanap pa rin siya ng hanap. Nung tinitingnan siya ng konduktor sa malayo,
Lumapit ulit ang konduktor. Sabi ng konduktor, Sir, okay na. Huwag mo nang hanapin yung ticket mo. I know, bumili ka ng ticket. Hindi pa siya mapakali, tiningnan niya pa yung ticket niya sa baba ng upuan. Sabi ng konduktor, Sir, no, okay, it's okay. Sabi niya, you know, I know who I am. Sabi niya, alam ko kung sino ako. Pero what's the problem is, I do not know where I am going. Sabi niya, alam ko, kilala mo ako, yes, pero ang problema dito, kaya hinahanap niya yung ticket niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi tayo katulad ni Albert Einstein. Tayo, alam natin kung sino tayo. Sino tayo? Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Sino tayo? Sino ang mga anak ng Diyos sa lugar na to? Ay parang ang iba hindi. Ako anak sa Diyos, ikaw ambot ka ha. Ganon? Ha? Sino ang mga anak ng Diyos sa lugar na to? Ayun! Wow! Glory to God! Hallelujah! Sabi ni Brian Bailey, sabi ni Billy Graham. Si Billy Graham po, he is a man. He is a man po of integrity, generosity, and humility. Walang issue sa ministry ni Billy Graham hanggat sa kinuha siya ni Lord. Kaya nga yung testimony niya, really, a powerful testimony kasi he lived a life of generosity, humility, and integrity. Which is very challenging yung integrity sa bawat isa sa atin. Sa ating panahon. But sabi niya, life without God is like an unsharpened pencil that don't have a point. Ang kabuhi daw nga wala sang Kristo, wala sang Ginoo, daw pareho lang sang lapis nga wala na natahasan. Magamit mo ang lapis nga wala natahasan? Pero hindi tayo katulad ni Albert Einstein. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. And that's why today, last verse, kung kita nagadalom sa aton pagkilala kay Ginoong Jesus kag nagapamati sa iyang mga pulong, kung kita padal nga nagasuod sa iya, kag ang aton paghiusa kay Kristo, nagapadayon, amo ini ang magabago sa aton tagipusoon kapanghuna-huna. Kag makahambal kita, makatindog kita sa ginhambal ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Basahon nato sa Cebuano, sabay-sabay. Amen. Thank you, Lord Jesus. Let's give the Lord a mighty hands of praise. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Magatindog kita, magapangamuyo ako sa inyo bago ko ihatag kay Pastor Anthony. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. Lord, salamat, Ginoo, sa kabuhi ni Apostol Pablo. Kasi sinigid nga tiniyon, Lord, ikaw ang Diyos nga nagapakighambal sa amon, Lord God. Lord, makahambal lamang kami sa imo that none of these things move me. If we are truly united with you, Jesus. Kung nagatapik kami dira, padayon nga nagatapik dira sa imo, Ginoong Jesus. Ganin, Lord, nagapangamuyo ako sa sininga mga kauturan, O God. Lord, I pray, Lord God, for your walls of protection. Lord, walls of salvation to be upon each one of them, Lord God. Simula sa mga bata hanggat sa amin, Panginoon. Hallelujah, mga hamtong ikaw ang Diyos. Padayon, Ginoo, nga mag-reach out sa tagsa-tagsa sa ilaw, O God. Lord, kung mayari man din nabugatan, ang
hambal mo sa imong mga pulong, kari ka sa akon anak. Kari ka kay Ginoong Jesus, kay ikaw, patagaan niya sa kapahulayan. O Lord Jesus, padayon ng imong grasya kag kaluoy, Lord, magabugana sa akon nga mga kauturan. Tagay sila, Lord, just like the prayer of Apostle Paul to the Colossians church, Lord. Empower each one of God. Lord, empower each one of us with that mighty, glorious strength with joy. Dahil ang goal ni Apostle Paul, Lord God, to finish the race with joy and complete the task. Grant us that overflowing strength, Lord God, overflowing mercy, overflowing grace, Ginoo, nga makumpleto namon, Ginoo, Lord God, mahimo namon ang mga butang nga ginapahimo mo sa amon. And Lord, ikaw ang nakasayod, Ginoo, sa tagsa kakabuhi sining akon nga mga kauturan. And Lord, I lift them up in your hands. Hallelujah, Jesus. You are the God nga ang hambal mo sa imong mga pulong. Lord, ang ginuyatan na nimo, wala na may makaagaw sa amon sa imong mga kamot, Ginoong Jesus. Ganito tudloy kami, Lord. Uyati kami, Lord Jesus. Uyati ang tagsa-tagsa sa amon sa siningit nga tinion. Hallelujah, Lord God. And let your almighty blood, Lord Jesus, be their shield, be our protection, be our provision. This we pray in Jesus' most powerful name. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabing, salamat, Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ihatag